nahilo-hilo ba siya? Tapos dito sa cause A, merong pulboronic effects. Yun na lang ang term natin. Then also, may other significant conditions, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. So meaning, mga kapatid, dito muna tayo bago tapusin si Madam Nina Tantoco. So sinasabi niya kasi dito, sinasabi kasi ng report na ang manner o ang pamamaraan ba ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ni Pawi ay aksidente. Hindi ka natin alam kung nauntog, nadulas, tumambling, hindi natin alam. Pero sa cause A, mayroong pulburon effects. At sabi dito, may other significant condition na probable atherosclerotic or cardiovascular disease. In layman's term, meron siyang nakitaan ng meron siyang sakit sa puso. Kasi cardiovascular disease. Meaning, mga kababayan, kapag inintindi ng mga doktor at mga nurses dyan, ng mga galing, ng mga palanggako, ngayon, ibig sabihin yan, sa layman's term, mayroong nakita ang coroners, ang doktor o yung coroners o yung nag-examine ng kanyang puso na mayroong problema ang kanyang mga arteries. Ibig sabihin, example natin, kunyari yung gripo na lang ng tubig, naalala ko yung lecture namin sa nursing. Okay, naalala ko yung lecture ng teacher ko, ng professor ko. Let's say, gripo ng tubig. Dumadaloy ang tubig na dalisay mula sa Maria Cristina Falls. O, diba? Ganyan. So, very smooth sailing ang yung normal lang, ganyan-ganyan. Kaso, biglang may pumasok sa tubo, may nagbara, may mga loko-loko, may nagbara ng whatever, putik, tanso, o any object na hinarang doon sa gripo na yon. So, meaning, kapag hinarangan mo, sa simple lang, ito yung gripo ng tubig, ito yung arteries ng tao, ni Paulo Tantoco. Hinarangan ng ganyan, dahil may harang, di ba, pwedeng sumabog yung tubo. Kaya magkakaroon ngayon ng boom, boom, boom. Di ba? Magugurgor ka ngayon. Kasi hindi na makapunta sa iyong, sa utak mo, ang enough na oxygen na kailangan mo sa katawan mo, di ba? At sa utak mo. So, ganun yung pagpapaliwanag dito sa kanyang sakit. Pwedeng may pre-existing condition or nakita lang nung time na nagkaroon ng pagsusuri. Okay, so kinokorek na kasi na hindi overdose. Okay, fine. Let's stand corrected. Okay? Okay, fine. Okay. Pero maliwanag po, ma'am, na na sinabi talaga na mayroong pulburon effects. Kasi ang pulburon effects, alam niyo naman, nanonood naman kayo ng mga balita, di ba? Kapag ang daloy ng iyong dugo, okay, ay maayos o ng gripo ng tubig mula sa Maria Cristina Falls, kapag tinughungan mo ng pulburon, ang pulburon ay nakakapag-contribute sa pag-dab. Okay? Bumibilis ang iyong what? Bumibilis ang iyong puso sa pagtibok. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So kinokorek na kasi na hindi overdose. Okay, fine. Let's stand corrected. Okay? Okay, fine. Okay? Pero maliwanag po, ma'am, na na sinabi talaga na mayroong pulburon effects. Kasi ang pulburon effects, alam niyo naman, nanonood naman kayo ng mga balita, di ba? Kapag ang daloy ng iyong dugo, okay, ay maayos o ng gripo ng tubig mula sa Maria Cristina Falls, kapag tinughungan mo ng pulburon, ang pulburon ay nakakapag-contribute sa pag-dab. Okay? Bumibilis ang iyong what? Bumibilis ang iyong puso sa pagtibok. So kung bumibilis dahil hindi na, di ba? Imagine, gaganon ka, hindi ka na normal. So dahil bumara na lahat, boom. Kaya yun ang mga contributing factors kung bakit siya nabawian ng buhay. Ang question ko, Nina, sabi mo dito, nasa presensya siya ng kanyang asawa. Bata pa to palangga. 44 years old lang to. Ito yung malaking katanungan sa inyo.
Arrhythmia. Minda Diaz, thank you for the medical. Ayoko lang kasi gumamit ng mga medical term kasi syempre hindi naman tayo nagle-lecture dito sa ating mga nursing students. Kaya pinapaliwanag ko sa magkakasundo tayo ng mga simpleng pananalita or layman's term na tinatawag. Here's the big question, ma'am. Sabi mo dito, Madam Nina, na ang iyong anak ay namatay sa presensya ng kanyang asawa. Bata pa to. 44 years old lang yung anak mo. Kung nasa presensya siya na Dina Arroyo, which is yun ang statement mo, kung nakita mo, hindi ka naman mamamatay ka agad sa heart attack eh. Naggaganon ka na lang, di ba? Hindi naman heart attack ang kinamatay niya. Okay, sorry. Okay, baguhin ko yun. Punta tayo dito sa manner ng accident. Kung na-aksidente siya, let's say for example, na-trip siya, nadulas, napunta na sa banyo, sa bathtub, o sa kung ano man. Meaning, mga kababayan, hindi ka kaagad-agad mamamatay. Tatawag ka ng 911 para i-save ang buhay. Pero bakit sa murang edad, Ma'am Nina, I will, be responsible kita kasi wala naman po kayong dito. Ang bottom line po kasi dito, yung gobyerno, no? Pero mamaya pupunta po ako dyan sa inyo kasi alam ko, hindi kayo politikong tao, but ibigay natin ang respeto sa tamang tao. Pero ito ma'am, may loopholes dito. Bakit ganun-ganun na lang? Dahil ayon sa aking informante, bakit kung andyan pala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Dina Arroyo Tantoco, na na-report kasi sa akin yan nung nasa dahig ako ma'am. Siguro you know, yung mga kasama ko doon sa Hague. Yung kasama ko doon sa bahay, nakita niyo na may picture ko. Kinonfirm sa akin na according to that lady, gumagamit nga yung anak at yung may witness ako diyan. Hindi ako pwede gumagamit yung anak mo at saka si Dina Arroyo. Okay, sige, wag na tayo diyan. Okay, wag na tayo diyan mga ganyan chuba-chucho. 'Di ba? Kung yan ang statement sa akin, dahil from dahil alam mo na marami mga chuba-chucho doon. Okay, ngayon, here we go. Nakakapagtaka yun. Kasama yung asawa tapos talagang hindi na iligtas ang buhay. The fact na you're in America and you're in Beverly Hills. Pag nasa Beverly Hills ka palangga, ang 911 dito mabilis pa sa alas 4. So yun lang ang number 1 kong katanungan. Then, the next letter niya, next sentence niya. Okay, he died in the hotel room where he and his wife were staying. Okay? He joined his wife in the trip to be with her. Okay. Good point. Sabi niya, he joined his wife in the trip to be with her. That's why we are questioning we are questioning the government. Miss Nina Tantoco. Kasi, mga kababayan, okay, ang nangyayari kasi pondo ng gobyerno, kaya nga nagnanawagan tayo na magkaroon ng accountability and transparency kasi pondo ng gobyerno, meaning, Ma'am Nina, ang iyong anak ay mayroong pribilehiyo na tinatawag na, sinulat ko para natin makalimutan, derivative privilege. Meaning, mga kabalangga, mga kababayan, yung tinatawag na derivative or whatever you pronounce it, privilege, ay na-extend kay Paulo Tantoco bilang asawa ng appointee ni Marcos Jr. Dahil may official position or appointee siya ni Marcos Jr. Like, ano nga siya, di ba? Sabi mo dito, okay? Social Secretary ni Lisa Marcos. So meaning, meron siyang derivative privilege. Nakikinabang si Paulo Tantoco, ang iyong anak, sa pondo ng bayan sa pamamagitan ni Dina Arroyo Tantoco na Social Secretary. Meaning, mga palangga, kung may diplomatic, privilege itong si Dina Arroyo, meron din diplomatic privilege extended or accommodation si Paulo Tantoco. That's why hindi tayo titigil na bakit si Lisa Tanas at si Marcos Jr. nung namatay po ang anak ninyo, ni isang condolences, isang sympathy message, wala.
Sinabi mo mismo dito, social secretary. So meaning extended ang privilege. Hindi lang po yan asawa, mga anak kapag nagta-travel ang isang opisyal ng gobyerno. The more na nagde-demand kami ng accountability, transparency, ilabas nyo ang manifesto nung sila ay pumunta dito, ilabas nyo ang pinagbayaran sa hotel kung gamit ba ang credit card ng mga tantoko o credit card ng taong bayan. Sabi niya kasi, parang dapat naging, wait a minute, here's the headline. Okay? Madam, the more na dapat maging kabahagi kayo dito sa aming laban na ito, kasi ang nakikita namin dito, ma'am, cover up to eh. Okay, anong sabi ng headline? It made me shed tears. Nina Tantoko calls for compassion. Tells Amy Marcos First Lady had no role in San Paulo's death. Cover up na kagad, inilabas mo na si Lisa Tanas eh. Ba't nakalimutan mo, Mrs. Tantoko, matatalino po ang taong bayan. Ngayon babasahin ko pa kasi talagang grabe ito oh. Sabi mo, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. You, madam, mali ka dun. Question ko, official yun yung pagpunta nila. Tanungin mo ngayon kung paano nakapasok ang pulburon sa kwarto ng anak mo. Taong gobyerno ang asawa ng anak mo. Hindi ba ang taong gobyerno ay alam nila na meron silang legal obligation. Kaya nga tayo may batas sa buong mundo na ang pulburon, napag-usapan namin yan ni Agent Morales, Schedule 1? Schedule 1 ba yun? Nag-under yan sa Schedule 1 sa batas ng Amerika, yang pulburon na yan, na ibig sabihin yan ay napakadelikadong substansya or substance na hindi yan pwedeng gamitin kasi hindi yan ginagamit for medical purposes. Ginagamit yan ng mga bangag for recreational purposes. Recreational para mag-create sila ng kabangagan. Much more, you are a business owner, ma'am. Much more na magbigay kayo ng ehemplo sa taong bayan. Sabi mo dito, okay, na sinasabi mo kaagad na si Lisa Tanas ay hindi involved. Involved siya dito, dapat mapanagot siya. Bakit hinayaan niya? Okay? Bakit hinayaan niya na sa kanyang hanay ay may pumasok na ipinagbabawal na pulburon? Isa sa kadahilanan kung bakit napabilis ang pagbawi ng buhay sa iyong anak. This is not about private matter, darling. This is about public concern. Because, ulit-ulitin natin, they use the public money. Putang ina, mahirap bang intindihin yan? Now what? The more you open your mouth, the more talaga na mahubaran kayo. Sabi ko, I respect you. Ang minumura ko, yung Jutang Jinima, yung gobyerno. Hindi po kayo. Pero sana, wag nyo namang bilo. Wag nyo namang gawin pong tanga. 'Di ba? Ang Pilipino. Kasi, dapat ito, pinasulat mo to sa lawyer bago ka nag-comment. Para sana maganda yung pasada, no? Pasada ng mga sentences, ng mga comment and everything. Kasi if I have the capacity, I have lawyers, can you make a good statement for me, darling? Okay, fine. Maybe you're emotional or something, you know. Let's give you benefit of the doubt. Now, here we go. Sabi niya dito, ninatan to ko, the partial autopsy report is open for you to see. Okay? It's already available. That's why we have got it here. Okay? This is coming from the website ng examiner. Okay, sabi niya. Okay. Where did it say our son? Okay. Hindi daw. Where did it say our son died of overdose? Okay. To be fair, hindi naman kasi nakasulat talaga na ang kinamatay ng kanyang anak ay overdose. Pero usually kasi, kapag namatay dahil nakitaan ng pulburon, parang naging sa atin, no, yung ating thinking kaagad ay na overdose. Pero kasi hindi pa naman tapos ang report sa Beverly Hills. 'Di ba? Sa Beverly Hills Police Okay pa, i-correct na natin 'yon, pinaliwanag na natin 'yon. Okay, go. Ang sabi mo dito, it had pulburon effect.
accident and heart disease, which is I explained it kanina. Okay? Sabi dito, it's hard enough to lose a loved one. That's true, ma'am. Especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Okay, titigil ako dito. Ma'am, kung ang anak niyo po sa sinasabi niyo dito ay gumagawa ng maraming ginawang tama, tons of good things, loves the poor, how come na gumagamit po siya ng pulburon? How come? Kasi ang matinupong tao, ang mapagmahal sa kapwa, ang gumagawa ng kabutihan, yun ang sabi mo dito eh. At mahal ang mga mahirap, caring sa kanyang nanay, sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Hindi po yan gagamit ng pulburon. Never ever yan gagamit ng pulburon na sumisira sa utak at pwedeng ikamatay. And the fact nga, ma'am, ang asawa ng anak ninyo ay appointee ni Marcos Jr. Sabi ko nga, more so na sila ay maging ehemplo ng sambayan ng Pilipino bilang isang malaking negosyo kayo, 'di ba? At kilala kayo sa lipunan at si Dina ay appointee ni Bangag at Elisa Tanas. How come po na may pumasok sa loob ng hotel nila na pulburon? Now, dito tayo magkakasundo. Panagutin natin. Sabi niyo, mabait ang anak ninyo, ganito. Panagutin mo ngayon, sino sa mga katabi niya, sa mga kasama niya, sa entourage na yon, ang nagbigay sa kanya ng pulburon? Sino ang nagbigay? Saan galing? Binitbit ba ni Lisa Tanas at nilagay sa eroplano? Kaya ilabas nyo ang manifesto. Ilabas nyo kung sino ang nagpabook ng hotel. Ilabas nyo kung sino ang gumastos. Kasi kung mapapatunayan ninyo na kayo ang nagbayad sa Beverly Hilton, kayo ang nagbayad sa inyong sariling eroplano at hindi pera ng bayan, case closed na tayo. Pero hindi po eh. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Andon si Frasco, si Estrada, si Escudero, ang mga artista, ang mga iba pang mga nila sa Tanas, gumastos sila ng pondo ng bayan. So we demand accountability, transparency, and we are scrutinizing you hanggang sa yung mga taong kasabwat dito, hanggang sa maglalawit ang dila nyo sa pagsisinungaling. Hindi po ito private matter, ma'am. Dahil ang anak nyo ay kasama po, kayo na rin mismo, ng isang appointee ni Bangag. So this is not at all private matter. This is public interest, public concern, people's money. Therefore, we need or we demand explanation, transparency from the Bangag government. Okay? Di ba, Kalangga? Hindi. Now what, Miss Nina Tantoco? Here we go. Sabi mo, your son was kind and compassionate and hardworking. Okay, fine. That's your son po. Ganun talaga. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rostans. Ako, wala naman ako minamalain dyan. I did not say anything about Rostans. Anyway, sabi niya, it's so visible to make news that is exciting and juicy to read. No, Mrs. Tantoco. Hindi po exciting ito and juicy to read. Ayan, sorry na walang Okay, tuloy natin. Huwag kayong mawala. Okay. Okay. Sinabi mo, Miss Nina Tantoco, sorry. Okay, nawawala-wala tayo. It is so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. No. Hindi po ito pang politika. Hindi ito pamumulitika.
Ito po, kung sana ay private person ang iyong anak at wala pong kinalaman ang pondo ng bayan, wala po kaming dapat hindi ito pag-uusapan. Kung pera po kung ang ginastos ni Dina Arroyo Tantoco sa hotel, sa pamasahe, ay pera niya at maglabas kayo para na lang matapos na ito. 'Di ba? Asa ng Senado? Asa ng Malacanang? Hindi nga kayo, Miss Dina Tantoco, hindi nga kayo binigyan ng condolences message ng gobyerno ni Bangag. Kasama, 'di ba? Sabi mo appointee yung asawa ng anak ko ni Lisa Canas. Imagine wala man lang mensahe na nagbibigay ng what do you call that, ng pakikiramay. Now, tuloy tayo. Hindi po, ulitin natin, hindi ito politika. Okay? Sabi niya dito, it saddens me that our son, Pawi, is being used to aggravate this conflict. No. Walang kinalaman si Pawi sa conflict ng politika between Duterte and Marcos and Maharlika. Isama ko na yung pangalan ko. Wala pong kinalaman. Ang naging problema po kasi, Mrs. Tantoco, dahil nga nakitaan ng pulburon effects. Ang problema po kasi, dahil ang Pangulong Duterte ay isa sa mga nagsabi na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus at nagpupulburon kasama ang kanyang mga kaibigan, and now yung mga appointees niya, dun po kasi nagsimula yun. Then lumabas ang authority to op and pre-op na inilabas ko, na pinirmahan ni Agent Jonathan Morales ng sometime in 2012, na ang boss ng Nina Tantoco, na asawa ng inyong anak, ay i-raid sana ng PDEA, na kasama doon si Maricel Soriano na sumisinghot ng pulburon. It just so happened na harang yon, kaya hindi natuloy ang pagre-raid sana sa Jutang Ginimis na bangag na si Marcos Jr. Kaya nagkaroon ng PDEA leaks. Hanggang sa inilabas ko na ang authenticated video na sumisinghot si Bangag Jr. at lumabas si Cathy Binag na nagpatotoo na meron siyang personal knowledge, eyewitness siya, na minsan sa buhay niya kasama yung kanyang ex-partner na si Florendo, 'di ba, si Tony Boy Florendo, ay pumunta sila sa bahay ni Lisa Tanas, at si Lisa Tanas na nag-appoint diyan sa iyong daughter-in-law na kasama ng anak mong natsugi ay inabutan si Cathy Binag ng pulburon. Ang sinabi niya, do you want? Dahil hindi si Cathy nagpupulburon, 'di ba? Ang sabi ni Lisa Tanas, why are you here? At ang statement ni Cathy Binag na ang mga kabinete ngayon ni Bangag Jr. ay dumudugo ang ilong sa kasisinghot ng pulburon. Doon po nagsimula ang lahat. Kaya ito ay confirmation na yung mga nakaraang mga pangyayari, PDEA leaks, Cathy Binag, Pangulong Duterte, even Nikki Cosseteng, di ba? Ay totoo pala, confirmation na ang mga nakapaligid sa Bangag na administrasyon at hindi lang si Bangag ay gumagamit ng pulburon. Malinaw ba? Hindi po ito, hindi ito pagsasalita dahil gusto lang natin, exciting lang yung balita na ganito, ganyan. No. Ito ay pinaglalaban natin dito yung paggamit, okay, ng kanilang pribilehiyo, paggamit ng anak mo ng pribilehiyo dahil ang asawa niya ay appointee ni Bangag. At pinagpapaliwanag natin dahil ang usapin po dito ay pera ng bayan. Diba? So yun ang inilalaban natin dito. Now, ano pa mga palangga? Ha? Ano pa ang sabi niya? Teka, asa kayo? Nawala kayo. Okay? Ang sabi niya pa dito, mga kababayan, ni Nina Tantoco, the complete autopsy report will come and it will publicly known. Yes, sabi niya. Publicly na, alam na nga di ba? Our son, sabi niya, used pulburon and it did not come from the First Lady. Nor was she involved. How did you know? Cover up to Pinagtatanggol mo na kaagad si Lisa Canas na ni minsan hindi man lang nag-public statement at si Bangag para magbigay sa inyo ng simpatya. So para sa amin, na mga taxpayers o yung mga OFW o yung mga immigrants na nagpapadala, na nagko-contribute sa ekonomiya ng Pilipinas para may magastos kayo dyan at may manakaw ang mga gobyerno ni Bangag
public accountability ito. Dahil pera po ito ng taong bayan. Now, sabi niya, it is unfortunate that this happened to our son. We love him very much, of course, for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as a person. I do accept the report. No, where did it say he died of, oh, ayan na, overd naman. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children, which are hurting so much. Wala po kaming sinasaktan na asawa o anak ng mga anak. Dapat po magkipagtulungan kayo for transparency, since kayo ay malaking negosyo, maging huwaran sana kayo at maging modelo kayo sa inyong mga trabahador, sa inyong mga amiga, na i-urge ninyo ang investigasyon. Kasi ito ay, ulitin ko, hindi po ito private matter, dahil appointed ang inyong daughter-in-law. Ito po ay public concern, public interest, dahil may kaakibat na paggastos sa pera ng Pilipino. Ang sabi niyo pa dito, okay, I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love. No, darling, palangga. Wala pong nagdi-divide dito. Walang nagdi-divide dito, mga kababayan, dahil dito sa issue ni pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ang issue talaga natin dito, ulit-ulitin natin yung pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang pag-check-in nila sa 5-star hotel, ang pag-party nila, pag-hire nila ng mga entertainers. 'Di ba? Pera po ng bayan yan. Nagpakabangag si Lisa Tanas, nagpakaslasing sa bawat laklaking ni Lisa Tanas, sa lahat ng mga kasama niya, bawat lamunin nila, pera ng Pilipino. Kaya kami nananawagan, imbestigahan ito. Ngayon, hindi ito private thing. Dahil 'di ba, ulit-ulitin natin, si Dina Arroyo ay Deputy Social Secretary ni Lisa Tanas o ni Bangag. At nakikinabang si Dina Arroyo kasama ang iyong anak na nag-check-in sa luxury hotel sa Beverly Hilton. I just don't know. Hindi pa ako naka-check-in dyan dahil hindi ko naman kaya mag-check-in dyan. Kaya ko lang dyan mag-social climbing, mag-dinner or kape-kape or bar. But you know, $1,000, $2,000. Pag sobrang ganda pa, pag sa penthouse baka $5,000, 4 to 5, I don't know. Thousands, isang room pa lang yun. Ang problema kasi, dito mga kababayan, itong issue na ito ay nakakonect sa gobyerno. Yung event ng Manila International Festival noong March na yon, pera po ng Pilipino. Ilabas nyo ngayon, sino-sino yung mga imbitado doon sa Manila Film Fest? Sino-sino, International Film Fest? Sino-sino ang nakalagay sa manifesto? Sino ang nakalibre ng pamasahe? Sino ang nakalibre ng hotel? Na galing sa naghihirap na Pilipino, hanggang ngayon binabaha ang mga Pilipino. Wala pang tamang rescue. Charger please. Ngayon, mga palangga, ano na? Mag-charge muna ako ng alindog. Okay. Now what? Ang question ko ngayon, mga kababayan, okay? May, ano tawag dito? Mrs. Tantoco, umaapila po kayo na dapat magkaroon ng compassion, hindi ipopoliticize, di ba? At ina-avoid mo si Lisa Tanas. Again, ulit-ulitin natin. Dapat maging compassionate din kayo sa mga mamamayang Pilipino na binababoy ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, nilulustay ang pera, pinangbibili ng pulburon. Baka nga yung patagutin mo kung sino ang nagbigay ng pulburon sa anak mo. Saan galing? Sa Pilipinas ba o sa Beverly Hills? Kasi sabi nyo, ang bait ng anak ninyo, gumagawa ng kabutihan, na mahal ang mga mahihirap, tumutulong and everything. The more na pananagutin niyo po, sino ang nagbigay ng pulburon kay Pawi? Bakit nakapasok sa kanilang sa kanilang kwarto ng kanyang asawa? Panagutin ninyo. Kasi if you want, kung gusto maging compassionate kami, gusto namin ng hustisya para sa anak ninyo. Si Lisa ba ang nagbigay? O assistant ba ni Lisa? Bodyguard ba ni Lisa? Sino ang nagpasok? Saan niyo binili? The fact na in-acknowledge ninyo, which is hindi niyo mapagsinungaling na nakalagay dito, na mayroong presensya ng pulburon
Pero yun nga, syempre, tinatanggal nyo si Lisa Tanas dito. This is what you called what, darling, mga kababayan? Emotional appeal na naman tayo. Tigilan na natin yung namatay. Kasi private person yan. Walang kinalaman yan. Hindi naman yan appointee. Pwede ba mahalika? Dean Chase, tumigil ka na. Morales, Katibinag, tumigil ka na. Kasi hindi naman private, hindi naman government yan. But mga kababayan, ulit-ulitin natin, ang kanyang asawa ay appointee. Sa bawat travel nila sa ibang bansa na ginagamit ang pera ng bayan, nakikinabang ang mga pamilya, anak, asawa. Kaya ang sabi ko nga dyan ay derivative privilege, extended privilege, courtesy sa mga pamilya, sa mga anak, dahil ko nga sinasabi, sa mga kabet, sa mga kung sino man ang gusto nilang isama. Kailangan nilang malagot, sabi ni Dayan Isplana, hair follicle test kay Bangag. Huwag na kayo manawagan niya mga palaga. Huwag na tayo manawagan. Di naman niya gagawin yan. Di ba? Hinighlight mo. Mrs. Tantoco na kind, loving, helpful dun sa mga, what you call, sa mga mahirap. Di ba? It's like what? You're appealing to public that mabuti ang anak mo. And that's okay. Anak mo yan. Pero hindi na po kami makukuha sa ganyan. Kasi hindi private ang anak mo. Sabi ko nga, mayroon siyang nakikinabang siya sa pera ng bayan through his wife. Ngayon, kung hindi yan totoo, I challenge you. Kayo dyan. Kung hindi totoo na hindi nakikinabang through that privilege, extended privilege, courtesy, whatsoever, then ilabas niyo. Sino nagbayad sa eroplano nung pumunta sila lahat dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbayad sa hotel? Pag naipakita nyo yan, which is hindi nyo pwedeng madoktor yan, then titigil kami. Diba? Titigil ba kayo? Alam ko na po, prostrate ka. Dahil nalaman ng taong bayan na may presensya ng pulburon yung sistema ng iyong anak. Diba? Hindi ito lang sinabi mo kanina. Ano yun? Exciting news and yung mga kaya namin inuulat ito sa nanawagan ka kay Amy Marcos. Manawagan ka sana kay Amy na what? Ito ay imbestigahan. Kasi si Dina Tantoco Arroyo ay hindi siya ordinaryong tao. Asawa lang naman siya at government official na nakikinabang, sumisweldo, nakikinabang sa perks gamit ang pera ng bayan. Meron po siyang hinahawakang posisyon na gamit ang pera ng bayan dahil siya ay inupo ni Lisa Tanas. At sa bawat travel ni Dina Tantoco, bit-bit niya ang kanyang asawa. Therefore, I conclude na kinabang siya sa perks galing sa gobyerno. Although you are rich and famous whatsoever. Asa pa rin, tawag dito, sandali lang. Hindi lang, darling. Okay. Mute ko lang, 1 second. Okay, now, tuloy ang ligaya. 'Di ba? Tuloy ang ginastusan yan eh. Ginastusan ng bayan yung kanilang travel. The more na nagpapaliwanag kayo ngayon sa purple, ganon na nagpapaliwanag kayo ngayon, mga kababayan, ipakita ninyo ang invitation, lahat, 'di ba? Lahat ng lahat ng what you call it? Lahat ng ginastos, Yun lang ang hinihingi namin. Kasi wala pang final result sa Beverly Hills Police District, 'di ba? Sino ang mga kasama? Kasi hindi sino kasama. Nakita ng taong bayan na bago na wala ng buhay si Paolo Tantoco, mga kababayan, ay kasamang nagpa-party, nagiinom, 'di ba? Kasama ang mga government officials, kasama si Lisa Tanas. Sa tingin mo ba si Lisa Tanas gagastos sa sarili niyang pera? Sa ganyang na yon, travel na yon? Pera ng Pilipino yung putang inang Lisa Tanas na yan. Kaya nga ni Lisa magpa-kidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Kaya niya nga pakidnap ang Pangulong Duterte kasama yung asawa niya. Tapos eto lang yung paglustay ng pera ng bayan. Sa tingin mo, si Lisa Tanas mag-ano yon? Magbait-baitan na hindi gastusin natin yung pera natin. Ilabas nyo ang manifesto. Ilabas nyo lahat kung sino-sino ang mga binitbit nyo, kung magkano ang binayad ng gobyerno doon. Hindi ito politicization.
Hindi ito about na sinasabi na dinidisrespect namin ang pamilya nyo ay yung namatay na. No. Ulit-ulitin natin, government official, ang asawa ng anak ninyo, kaya kami humihingi ng pananagutan. Hindi po ito pagpo-politicize. Dahil public funds, may pwesto ang inyong anak. Gobyerno ang pumundo sa kanilang travel. Hindi ito what? Hindi ito private. Public matter ito, mga kababayan. At kailangan natin mapatunayan din kung sino ang nagbigay ng pulburon. Paulit-ulit na lang natin ito para mapanagot. Kasi 'di ba, sabi ni Bangag, yung kanyang war on the approach is hindi madugo. O hindi nga madugo. Natutumba na lang yung mga tao sa paggamit. Ano pa ang reason kung bakit ipinagbabawal? Universal law naman na ang pulburon na favorite ni Bangag ay bawal na bawal yan. At kapag nahulihan ka na mayroon kang bitbit niyan sa iyong bag, kahit saan ka magpuntang lupalop ng mundo, ay mahuhuli ka at mananagot ka o makukulong ka. 'Di ba? Katulad ni Mary Jane, yung naano sa Indonesia ngayon, napauwi na at binibida-bida ni Bangag at napauwi niya. So, dyan mo titignan. Hindi ito pulburon at literal na pulburon na kinakain lang. At hindi ito paninira or smear campaign. 'Di ba? Na dapat kasi ano ni Lisa Tanas yan. No. May connection sila at ginamit nila ang pera ng gobyerno. Paulit-ulit natin yun, mga palangga. Hindi uubra sa taong bayan yung emotional appeal na ito. Papayag ba kayo na ganon-ganon na lang? Hindi ito, may krimen na naganap. 'Di ba? Doon pa lang sa pagpasok ng pulburon, may krimen. Sabi ko nga, sa batas ng US, class or scheduled I, na nakasulat dito, yung pulburon na ito, mga kababayan, yung pulburon na ito, na nakita, sa sistema o sa katawan ng namatay, mga kababayan, hindi ito basta-basta. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, dapat kang managot. Hindi ka pwedeng exempted. Dahil what? Dahil may kakilala kang bangag na gobyerno o bangag na presidente. Tama ba yon? Ano sa tingin ninyo? Kailangan ni Lisa Tanas managot kung sino ang nag-abot dito kay Pawi ng pulburon. Kasi nga sinasabi yung tinatawag na class 1 or scheduled 1 or schedule I, okay? Based on that category, mga kababayan, yung pulburon na yan ay what? Controlled pulburon. Okay? Kahit sa Pilipinas, controlled pulburon. Ano pang may PDEA, may DEA? Kung papasukin na lang sa Beverly Hotel nang walang mananagot. Di ba? Oh. Kailangan yung managot. Kailangan may managot sa pagkamatay ng anak mo. Kailangan malaman kung sino ang nagpuslit ng pulburon para siya ay mawala ng buhay. Kailangan managot si Satanas, si Bangag Jr. Di ba? Kasi kung pababayaan na lang natin to at tatahimik na lang tayo because of emotional appeal, maawa ka na, wag ka na, Marlica, tumigil ka na. Kasi private yan eh. Di ba? Pero hindi nyo ba, pero ayaw nyong sabihin na yung asawa niya ay appointee ni Lisa Tanas at Bangag at ulit-ulitin natin ay nakikinabang sa pera ng gobyerno. Palamunin ni Bangag. O nga, sino Maria? Bakit anong pinagsasabi niya? Okay. Law can be harsh, but is the law, sabi ni Toto Kausing. Okay? Sabi niya, ni Cassandra. Alright. Ano daw? Aga magalit. Watching from New Mexico, sabi ni Suduma. Okay, now ngayon, ano pa mga issue na dapat nating, si Bangag, paalis na ngayon. Can I ask you, darling, kasi di ba sabi yung invitation ni Bangag is galing lang kay State Secretary of State na si Rubio. Meron bang nilabas si Trump na actual or press briefing? Parang wala. Tignan natin. Abangan natin
kung ano na naman ang dramatization or optics ni Bangag Jr. Di ba, hindi kasama si Lisa Tanas? Ang sabi daw, nasa Saudi siya. Eh baka mamaya magulat na lang tayo, nandito na sa Amerika yung ano na yan, Addictus Benedictus na yan. Marcos Crony kasi yan ang tanto ko, sabi ni Feli DJ Asuncion. Definitely, alam mo ng mga negosyo sa Pilipinas. Okay? Yung Bangag. Kaya sabi ko, may karapatan ang taong bayan para mag-demand ng transparency. What is the latest news here? Tignan natin. Okay? Sa mga additional information. Who's that? Okay, tara mo. Oh, okay, tama. Okay, may nag-message sa atin. Okay, thank you for this. Katatanong ko lang, may sumagot na agad. Okay, Palangga, I'm on the website now of the US Department of State. No mention din sa press briefings. Tama, di ba? Kasi ito, yung mga nag-send sa akin, galing to sa mga Malacanang. Di ba dapat kag inimbita ka ni President Trump, dapat may nakalagay sa press briefing o nag-pronounce talaga si Trump na imbitado niya si Bangag. Or walang man lang formal invitation. So tignan natin kung anong optics, anong dramatization na naman ni Lisa, ng mag-asawang Bangag na ito, right? Iconic Clear Collective. Be iconic, be the revolution. Now, ano pa? Tignan natin kung anong mga balita. Latest news, ang pinirmahan ni Bangag na agreement kay Trump. I don't know about anong agreement. Wala pa siya dito, di ba? Wala pa. So, ang invitation ang sinasabi ko, wala siyang formal invitation, Z. Wala siyang formal invitation. Alam mo naman, ginagapang nila yan eh. Tignan natin kung makakausap niya ba si Trump o baka si Rubio lang ang makakausap niya. I'm not sure kung kausapin sa ni Papa Trump ninyo. What is the other news? Ito. Bangag, bumiyay na sa Amerika para sa kanyang official visit. Bilateral trade. Ito yon, agreement, isusulong. Isusulong pa lang. Hindi pa siya nag-agreement. Wala pa yon. Laway pa lang to mga kababayan. Bumiyay pa itong Washington DC sa Amerika si Bangag Jr. para sa kanyang official visit. Ang pagbisita ni Bangag sa US ay batay sa imbitasyon sa kanya ni US President Trump. This is fake news. Ang alam ko, inimbitahan siya ni Rubio. Hindi porket inimbitahan ka ni Rubio ay ang wait nun ay si Trump ang nag-imbita sa'yo. Fake news na naman itong putang na to. Tama ba ako, Z? Can you comment? Tama ba ako? Okay, mga taga-Malacanang dyan, na mga dati, tama ba? Inimbitahan siya. Sabi dito, inimbitahan daw siya ni Trump. Saan yung letter ni Trump at statement ni Trump? Si Rubio, yes, inimbitahan ka. Through what? Through DFA? Through embassy? Di ba? Tama ba ako, Palangga? Kailangan ko ng kakampi. Ano sa tingin mo dyan? Puro baha, Lahat, puro baha. 53 na lugar sa Region 8. Naitalang binaha. Imbis na ipabigay sa mga taong nasalanta, ayan, ini-enjoy na ng mga Bangag. Ang caretaker daw muna si Remulla, si Bersamin habang wala si Bangag. Okay? Sana na rin si Bangag, magkaroon ng pulburon effects para hindi na makabalik sa Pilipinas. Okay. Sabi ng taga-Malacanang dati, kakabigan natin, yes, di ba? But a meeting with President, okay, is arranged way ahead of schedule, not within short notice. Tignan. So, yeah, tama ako. So, yung meeting niyan sa kay President Trump, dapat ina-arrange matagal, hindi yung bigla-biglaan. Kasi kailan lang to eh. A week ago lang to, no, Palangga? Diba, can you remind me ano nangyari sa pagkikita ni President Duterte nung siya ay nagkita sila ni President Trump? Sa ASEAN yata yon. But anyway, ginagago na naman kayo ni Bangag na sinasabi inimbita sa ni Trump. Hindi si Trump ang nag-imbita sa kanya, si Rubio. Yes. Yeah, I know that, Palangga. Okay? Economic defense team, bit-bit ni Bangag sa kanyang US trip. Ito na naman. Bit-bit na naman to ni Bangag. Baka magkaroon na naman ng pulburon effects. Mga opisyal na eksperto sa ekonomiya at depensa ng pagiging delegasyon ni Bangag sa kanyang biyahe sa Estados Unidos para sa 3 araw na official visit sa Washington, D.C. Simula ngayong araw na ito.
Ayan, bit-bit na naman niya. Sino 'to? Baka may addict dito, basahin ko lang. Okey, basahin ko lang, kasi may sinabi si Kati Binag sa'kin, eh. Nung kaming tatlo kami ni Sas, pinangalanan niya yung mga naghulaan kami kung sino yung mga adiktos. Ayon kay Solano, kabilang sa delegasyon ni Bangag ay sina department teka, okey, si Gibo, si Anyo, si Cristina Roque, sino 'to? Frederick Go, ay mayroong ano 'to, sino pa? Si Lazaro, si Romualdez, ay may nakapasok na bangag, mga palangga. Nandito yung pinangalanan ni Kati Binag, secretly. May nakapasok na bangag. Oh my God, baka titira na naman sila. Alright? Yes. Tingnan natin kung sino nakapasok. Tingnan natin mga hitada. Bit-bit niya. Wala namang bagong balita. May mga nagra-rally daw. Mag-rally kayo diyan sa Washington DC. May mga nagra-rally daw, oh. Si Lisa Tanas, move to tears during visit to FW shelters in Riyadh. Nagpapaniwala kay Lisa? Napag-iyak-iyak, kahit pala dialogue niya, pumunta sa Riyadh, di ba? Binisita niya yung mga shelter doon ng mga OFW. I got teary-eyed after spending time with courageous mothers and their beautiful children at Bahay Kalingan. Julol! Tangina mo, pinakidnap mo yung 2 minor de edad na anak ni Sheena Makapinig. Tapos may paiyak-iyak ka? Para kang alpoterang bangag. Naniwala ka dito sa drama ni Lisa? Na naiyak-iyak siya? Sabi niya, they are living reminders that behind every OFW is a family holding on to hope and fighting for a better life. Sinungaling tong adiktos na to? Sige nga, magpaliwanag ka. Bakit mo pinakidnap ang anak ni Sheena? Ang anak ng business partner mo? Okay? Na si Francis Lloyd Chua. Bakit pinadukot mo sa Turkey kung totoong nagmamahal ka sa mga bata? When life gives less, let us give more. Ulol! Sinungaling kang yawa ka. Sabi niya, another gentle reminder that no matter how far they are, our kababayan should never feel forgotten. Yan ang mga kasinungalingan ni Lisa Tanas. Kunyari, concern, plastic yung buwaka ng inang yan. Ito daw, ito. Balik tayo dito sa travel ni Bangag. July 11 news, we are working with the US State Department to finalize the details of the visit. We will share more information once these are finalized. Yun pala ang sabi ni, looks like only Rubio will meet with him. Yan. Mukhang si Rubio nga. Abangan natin. Paano naman, abangan natin kung mimit siya ni Trump o si Rubio lang. Kasi si Rubio lang naman ang nagsalita, di ba? Ang daming kadyutahan ni Lisa Tanas, puro pinlansya na naman yung mukha na, nawala na naman yung kuro-kuro niya. OFWs deserve government support. Wala tong kwenta mong kasinungaling ni Lisa Tanas. Ito, basahin ko to. Ito yung sinabi ni Inday Sara. Bibi Sara may patama kay Bangag Jr. Ano ba sabi ni Inday? Ito daw sinabi ni Inday dun sa rally kahapon. Alright? Na weak leader si Bangag. Ito po ay opinion ko lang dahil marami talagang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader. Nagkukunwari lang siyang mabait. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Kunyari, si Bangag daw. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad ng kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Iginiit ni, ito. Tapos sabi pa daw ni Inday, tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na lang lumipas pero wala pa rin tayong nakikita. Ayun lang ba statement ni Inday? Ayun ko, Inday, anong ginagawa ni Amy sa tabi mo? Yung kaibigan mong traidor sa bayan. Vice President Inday Sara Duterte, kung totoo yung sinasabi ni Amy sa'yo, siya na ang nag-lead para mapatalsik yung bangag niyang kapatid. At ikaw na ang ipalit dahil hindi na siya fit to work dyan sa Malacanang, dito sa mga nangyayaring ito. Kaya mag-ingat ka dyan kay Bangag. Ay, kay Bangag, kay Mangga. Why, mga kababayan? But why? Pakita nyo, yung July na, yung event kahapon. Diba? Yung event kahapon, isang patunay na na-infiltrate tayo ng Mangga, Alpoterang, Bangag, Rebelding NPA, makakaliwang grupo. Dahil ang iba dyan sa kanila, okay, ay mayroong what?
Ang kabaan ng mga apo ba o pamangkin ni Joma Sison? Ay, ambot. Alam nyo ba yan? Sana yung Office of the President, imbestigahan nyo yung mga nakapaligid sa inyo. Kamag-anak ni Joma Sison. Oh, ako naman, wala naman akong contact sa mga yan. Ako yan, pumupunta-punta lang ako. Baka gusto nyo iparating. 'Di ba? Oh, na-infiltrate na tayo. Kaya no wonder, wala na tayong magagawa dyan. Mag-ingat na lang tayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. I really... Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.